mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at miyembro kayo ng SSS, pakinggan ninyo ito ng mabuti dahil maaaring may pera kayo na naghihintay sa inyo ngayong Abril na hindi pa ninyo alam. Hindi ito biro, hindi ito rumor. Ito ay isang aktwal na payout na inilabas ng Social Security System para sa mga kwalipikadong miyembro ngayong buwan at ang halaga ay aabot sa 16 to 800 depende sa inyong kaso. Ngunit narito ang problema, maraming seniors ang hindi makukuha ang kanilang pera dahil hindi nila alam na kwalipikado pala sila. Ang ilan ay may maling impormasyon sa kanilang SSS records. Ang ilan naman ay hindi nakapag-update ng kanilang bank account o WOMID. At ang pinakamasaklap, may mga miyembro na nawawala ng pera dahil may mga deductions o clawbacks na hindi nila inaasahan. Kaya ngayong araw na ito, mauupo tayo ng maayos at pag-uusapan natin ang lahat. Kung sino ang kwalipikado, magkano ang matatanggap, kailan darating ang pera, at ano ang dapat ninyong gawin ngayon din para hindi kayo mawala sa listahan. Ito ang klase ng usapan na dapat sana ay nangyayari sa loob ng bahay ninyo kasama ang inyong anak o apo. Pero kung wala silang oras para ipaliwanag, nandito ako para gawin iyon para sa inyo. Kaya huwag munang lumayo. Manatili tayo at simulan na natin. Una sa lahat, linawin natin kung ano talaga ang pinag-uusapan natin dito. Ang 16,800 na ito ay hindi isang bagong programa na gawa-gawa lang. Ito ay nakabatay sa kombinasyon ng dalawang bagay. Ang regular na monthly pension ng SSS at ang naka-schedule na 13th month pension payment na tinatawag ding Christmas Cash Advance or Mid-Year Financial Assistance na inilalabas sa ilang buwan ng taon. Para sa maraming senior pensioner, ang kanilang buwanang pensyon ay nasa pagitan ng 1,200 hanggang 18,000 depende sa kanilang years of contribution at average monthly salary credit noong nagtatrabaho pa sila. Ang 16 to 800 na figure na ito ay katumbas ng isang buwan na pensyon para sa isang miyembro na may medyo matagal na contribution history. At para sa ilan, ito ang eksaktong halaga ng kanilang regular na monthly check na darating ngayong Abril. Ang ilang seniors naman ay makatatanggap ng mas mataas pa rito, lalo na kung sila ay mayroong dependent children na wala pang 21 taong gulang dahil may dagdag na 250 bawat bata hanggang 5. Kaya kung mayroon kayong 3 dependents, ang inyong pensyon ay may dagdag na 750 bawat buwan. Maliliit na halaga na mukhang hindi kapansin-pansin. Ngunit kapag pinagsama-sama sa isang taon, 9,000 na iyon na maaari ninyong nawala kung hindi kayo nag-claim. Ang mahalagang tanong ngayon ay, kasama ba kayo sa mga makatatanggap nito ngayong Abril? Ngayon naman, pag-usapan natin kung sino talaga ang nasa listahan ngayong Abril. Una, kailangan ninyong maging aktibong pensioner ng SSS. Ibig sabihin, nagsimula na kayong makatanggap ng monthly pension, hindi kayo nasa retirement application pa lang. Pangalawa, kailangan ay naka-update ang inyong records sa SSS, particular ang inyong disbursement account. Ito ay ang inyong bank account, UMID card, na may e-wallet, or inyong registered union bank or land bank account. Kung hindi updated ang impormasyon ninyo, ang pera ay naka-hold at hindi maikredito. Pangatlo, kailangan ay wala kayong nakabinbing dues o overpayments na itinatama ng SSS. Ito ang tinatawag naming clawback situation. May mga kaso kung saan ang SSS ay nag-o-overpay sa isang pensioner dahil sa computation error at pagkatapos ay binabawas ang labis na bayad mula sa susunod na mga pension release. Kung kayo ay nakatanggap ng sulat mula sa SSS tungkol sa anumang adjustment, siguraduhin ninyong basahin ito ng maigi o humingi ng tulong sa inyong anak para maunawaan. Ang mga miyembro naman na nasa edad 60 hanggang 64 at nagtatrabaho pa rin ay may espesyal na sitwasyon. Ang inyong pension ay maaaring nasa suspended status kung hindi kayo nag-notify sa SSS na huminto na kayo sa trabaho. Kapag nagpatuloy kayong magtrabaho pagkatapos mag-60, ang pension ay naka-hold.
At kailangan ninyong i-notify ang SSS ng inyong separation from employment bago magsimula ang regular na payout. Para sa mga seniors na 65 pataas naman, kwalipikado kayo para sa pensyon kahit nagtatrabaho pa kayo at ito ay isang malalim na pagkakamali ng marami. Ang hindi pag-claim ng pensyon dahil akala nila ay kailangan muna nilang huminto sa trabaho. Hindi iyon totoo para sa 65 pataas. Angkop kayo. Isa sa mga pinaka-common na tanong na naririnig ko mula sa mga seniors ay ito. Kailan ba darating ang pera? And ansonsay depende sa inyong disbursement channel. Pardo ka mga nakarehistro sa PesoNet Bank Transfer, katulad ng BDO, Metrobank, BPI at iba pang major banks, ang pensyon ay karaniwang inilalabas sa unang 3 araw ng buwan. Ngunit huwag kayong mag-alala kung hindi ito darating sa eksaktong Abril on. Ang SSS ay nagpapadala ng batch by batch at maaaring abutin ng 1 hanggang 3 araw ng pagproseso sa inyong bank bago makita ninyo ito sa inyong account. Para sa mga gumagamit ng UMID card na may e-wallet function, ang disbursement ay maaaring mag-iba ng ilang araw dahil sa pagpoproseso ng partner payment centers. Para sa mga nag-opt para sa check, ito ang pinakamabagal na paraan at minsan ay aabutan pa ng 2 hanggang 3 linggo bago makarating sa inyong tahanan. Kung maaari, lubos kong inirerekomenda na mag-enroll kayo sa digital disbursement, mas mabilis, mas ligtas, at hindi kayo kailangang lumabas pa ng bahay para kunin ang inyong pera. Para ma-enroll, maaari kayong pumunta sa pinakamalapit na SSS branch o mag-register online sa My SSS portal. Kung hindi kayo komportable sa teknolohiya, maaari kayong samahan ng inyong anak o apo para matulungan kayo. Huwag mahiyang humingi ng tulong. Ang inyong pensyon ay inyong karapatan at kailangan nating tiyakin na makukuha ninyo ito sa pinakamabilis at pinaka-convenient na paraan. Ngayon, ito ang bahagi na talagang gusto kong bigyang pansin ninyo, ang mga nakatagong benepisyo na maraming seniors ang hindi nag-a-avail. Una, mayroon itong tinatawag na dependence pension. Tulad ng nabanggit ko kanina, kung mayroon kayong legitimate na dependents na wala pang 21 taong gulang, ito ay maaring mga apo na inyong legal na ina-adopt o binibigyan ng suporta. Maaari kayong mag-file para sa karagdagang 250 bawat isa, hanggang 5. Pangalawa, mayroon ding death benefit para sa inyong pamilya. Kung sakaling, nang hindi natin sana nais, kayo ay pumanaw, ang inyong mga beneficiary ay may karapatang makatanggap ng lump sum o monthly pension, depende sa inyong contribution history. Ang karamihan ng mga pamilya ay hindi nakakaalam nito at nabibigo ang pera sa ilang buwan dahil hindi nila agad na nire-report ang pagkamatay ng pensioner sa SSS. Pangatlo, at ito ay bago para sa marami, mayroon ding medical loan benefit at calamity loan para sa mga miyembro na nangangailangan ng agarang tulong. Hindi ito pensyon, ngunit ito ay isang mapagkukunan ng pondo kung kayo ay nasa emergency. Pang-apat, ang SSS ay mayroon ding malasakit center sa mga piling ospital na nagbibigay ng libreng gamot at konsultasyon sa mga senior SSS members. Ito ay karaniwang hindi nalalaman ng mga seniors hanggang sila ay nagkakasakit na at kailangan na nila ito. Hanapin ang malasakit center sa pinakamalapit na government hospital sa inyo. At panghuli, ang inyong 13th month pension. Ito ay automatikong ibinibigay sa Disyembre ng bawat taon, ngunit ang ilang seniors ay nagtanong sa akin kung maaari rin itong ibigay ng advance sa kalagitnaan ng taon. Sa kasalukuyan, ang regular na 13th month ay sa Disyembre pa rin, ngunit may mga special one-time financial assistance na ibinibigay ng SSS at ng pamahalaan sa iba't ibang pagkakataon sa taon. Kaya mahalaga na lagi kayong updated sa mga opisyal na anunsyo ng SSS. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na ayaw ng karamihan na marinig, ang mga posibleng bawas sa inyong pensyon. Hindi ko ito sinasabi para takutin kayo, sinasabi ko ito para maging handa kayo. Una, kung nakatanggap kayo ng SSS salary loan, calamity loan,
o anumang loan mula sa SSS na hindi pa nababayaran, ang SSS ay may karapatang magdeduct ng kaukulang halaga mula sa inyong monthly pension hanggang mabayaran ang utang. Maraming seniors ang nagulat nang makita nilang mas mababa ang kanilang pensyon kaysa inaasahan nila. At ang dahilan pala ay may natitirang loan balance mula pa noong nagtatrabaho sila. Pangalawa, kung natuklasan ng SSS na nagkamali sila sa computation ng inyong pensyon at sobra ang ibinigay sa inyo, ibabalik nila ito sa pamamagitan ng gradual na deductions. Kaya kung biglang bumaba ang inyong pensyon nang walang paliwanag, huwag hayaang lumipas ang 2 buwan nang hindi kayo nagtatanong. Pumunta sa pinakamalapit na SSS branch at humingi ng computation breakdown ng inyong pensyon. Ito ay inyong karapatan bilang miyembro. Pangatlo, ang pag-ulit ng claiming. Mangyayari ito kapag ang isang pensioner ay namatay na, ngunit ang pamilya ay patuloy pa ring nag-a-avail ng pensyon sa pamamagitan ng hindi pag-report ng pagkamatay. Kapag natuklasan ito ng SSS at natutuklasan nila ito, ang lahat ng natanggap na pensyon pagkatapos ng petsa ng kamatayan ay magiging utang ng pamilya. Kaya kung may mahal kayong buhay na pensioner na pumanaw na, mag-report agad sa SSS. Hindi lang ito legal na obligasyon, ito ay nagpoprotekta rin sa pamilya. Isang mabuting balita bago tayo lumipat sa susunod na bahagi. Ang SSS pension ay hindi kasama sa taxable income sa Pilipinas. Sa ilalim ng Republic Act 8424 o ang National Internal Revenue Code, ang lahat ng retirement benefits na natanggap mula sa SSS at GSIS ay exempted sa income tax. Kaya hindi kayo kailangang mag-alala na may kukuhanin ang BIR mula sa inyong monthly pension. Ngunit, at ito ay isang malaking pero, kung kayo ay mayroon pang ibang source ng kita, katulad ng rental income, negosyo, o sahod mula sa part-time na trabaho, ang mga iyon ay maaaring taxable pa rin. Ang pension mismo ay ligtas, ngunit ang inyong kabuuang financial picture ay maaaring magdulot ng tax obligation. Kung hindi kayo sigurado, maaari kayong kumonsulta sa isang CPA o sa inyong pinagkakatiwalaang accountant o simpleng makipag-usap sa BIR helpline para sa mga tanong tungkol sa senior citizens at kanilang tax exemptions. Bago tayo mag-wrap up, nais kong ibahagi ang ilang simpleng ngunit epektibong tips para mapakinabangan ng husto ang inyong pensyon. Una, huwag hayaang matulog ang inyong pera sa isang account na walang interest. Kung natatanggap ninyo ang inyong pensyon sa isang savings account, tingnan kung mayroon itong kahit maliit na interest rate. Mas maganda kung magbubukas kayo ng time deposit or SSS-affiliated savings product para lumago ang inyong pera kahit konti. Pangalawa, mag-budget ng maaga. Kapag natanggap ninyo ang inyong pensyon sa unang araw ng buwan, huwag agad gastusin ang lahat. Maglaan ng pera para sa gamot, pagkain at bayarin at kung may natitira, ilagay ito sa isang hiwalay na envelope o account para sa emergency. Pangatlo, alamin ang inyong senior citizen benefits bukod sa pensyon. Ang inyong senior citizen ID ay nagbibigay sa inyo ng 20% discount sa pagkain, gamot, transportasyon at marami pang serbisyo. Samantalahin ito ng husto, ito ay batas, hindi ito pribilehiyo. Pang-apat, i-update ang inyong records sa SSS kahit wala pa kayong problema. Siguraduhin ang inyong beneficiaries ay nakatalaga ng tama, ang inyong address ay tama, at ang inyong contact number ay updated. Ang isang simpleng pagbabago ng address na hindi na-update ay maaaring maging dahilan ng hindi pagdating ng mahalagang sulat mula sa SSS. At pang-5, kung kaya ninyo, bisitahin ang inyong pinakamalapit na SSS branch isang beses sa isang taon para personal na i-verify ang inyong records. Magdala ng inyong UMID, birth certificate, at kahit isang kamag-anak para sa assistance. Ang SSS ay may dedicated na service window para sa seniors at persons with disabilities. Huwag kayong mahiyang gamitin ito. Mga kababayan, nais ko lang ipaalala sa inyo na ang inyong pensyon ay hindi isang regalo. Ito ay isang karapatan na pinagsikapan ninyo sa loob ng maraming taon ng pagtatrabaho
pagbabayad ng kontribusyon, at paglilingkod sa inyong pamilya at sa ating bansa. Kaya huwag kayong mag-atubiling i-claim ito, huwag kayong mahiyang magtanong, at huwag hayaang lumipas ang mga buwan nang hindi ninyo sinisigurado na natanggap ninyo ang lahat ng dapat sa inyo. Kung nakinig kayo hanggang dito, pasalamatan ko kayo. Ibig sabihin ay nagmamalasakit kayo sa inyong sarili at sa inyong pamilya. Ibahagi ninyo ang video na ito sa inyong mga kaibigan o kapwa seniors na maaaring makikinabang din. Maaaring ito ang kaalaman na kailangan ng inyong kapitbahay para hindi siya mawalan ng pera ngayong Abril. At kung mayroon kayong mga katanungan, ilagay ninyo ito sa comment section sa ibaba. Susubukin kong sagutin ang bawat isa. Hanggang sa muli, mag-ingat kayo lagi at nawa ay palagi kayong malusog, masaya at pinansyal na ligtas. Salamat po!